nahuli ako, may minisyonan ako, ngunit sabi ko nga, ang lahat ay binibigay ng paraanan ng Diyos. Talagang kung si Eden ang nag-drive baka na-late po kami. Ngunit talagang napakahiwaga ng Panginoon, ibinigay niya kay RC para kami maging mabilis dahil mayroon palang dahilan ang ating Panginoon. Na sabi ko nga po, medyo nasermonan ko pa yung anak ko dahil na-late kami. Pero pagdating po dito sa pinasalamatan ko pa siya. Bakit po? Pinakita ng Ama ng habang daan, sabi ko, pahabain mo pa Ama ang mensahe, ang Bohemia. Pahabain mo pa Ama at makaabot kami. Buhay na buhay po ang Panginoon. Na habang daan na nakikinig ng Bohemia ni Father. At pag-eksakton dito po kami, tapos na ang Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sabi ko sa ako, salamat. Salamat. Pasensya ka na kanina. Nasermonan ka. Ngunit, palatandaan at patotoo po ng Ama na kapag pinagsikapan mo ang Diyos na paglingkuran mo at siya mismo kinalayan mo, may pamamaraan at kaparaanan na gagawin siya. Buhay ba ang Diyos? Una sa Diyos, kaya pala namin may pagkakatas. May mission pala pagkakatas. Sobrang nang natanong ko, nagbilang tawa ko. Subalit po na nagbilang tawa ko, nang malaman ko na ano oras ang misa? 11, namupo ako. Alas 12 na, kami mga palo ko. Yan tala mo po, bigyan niyo po sa akin ang oras na makaano. Sapagkat, kakahiya ako pa yung wala. Ngunit, pinabatid ko na kaya ako na-late, may mission ako. Ay kinausap ko akong tao na gapos ako naghiwalay, naghahabulunan kami dalawa. Na alam ko sa oras na yun nakalaya siya. Na alam ko na sa oras na yun ay hindi na ang pagkaya sa kanya. Na alam ko po ng lahat ay nagkalayan. Nasabi ko, huwag mong pipilit sa puso mo ang lahat ng dinadala mo. Mahal ka ng Ama. May plan siya sa iyo. Hindi ko na alam kung anong pagkakang sinabi ko. At pagkatapos ng magbilang tawa ko, sabi ko, kasi sabi ko, pinitay pa kita. Ngunit, uling Diyos Mabeya, uling Diyos Purina, tuparan niya pa, ipakaukol. Tuktin mo muna yung nakaukol na misyon para sa iyo. Ang lahat ay may pag-angkala. Ano pong ibig sabihin? Kung minsan may dahilan ng Panginoon kung bakit naangkala ang biyaya na dapat ay sa inyo. Kung minsan, bakit naangkala ang kagalingan mo bilang bibigyan niya ng kagalingan sa karamdaman mo. Kung minsan, binibigyan ng pagkaantala, pagkabalan ang lahat sa buhay mo. Binibigyan ka muna ng pagkabigo hanggang sa ikay lumaban at lumaban ang lumaban na may nakalaan pa lang sa iyong tagumpay. Tulad ng kaganapan na bago mag-anibersaryo na marami ako naririnig ng kwento-kwentuhan na hindi tayo maaaring magmisa dito, na hindi tayo maaaring makapagdiwang, na hindi tayo, etc. Ngunit sinabi ko sa Ama, Ama, alam ko gagawa ka ng paraan. Buhay ba ang Diyos? Sa madaling salita, ano man ang pinatutulutan, pinahihintulutan na mangyari sa buhay mo, may plano ang Diyos. Ano man ang iyong nakamtan, may plano ang Diyos. Ano man ang pinangyayari na pinagdaraanan mo, may plano ang Diyos.
hindi masama, kundi mabuti. Kaya anuman ang inyong nararanasan, ilagay niyo sa diwa niyo at damdamin, mabuti ang nakadaan pagkatapos ng lahat ng inyong mga pinagdaraanan. Mabuti ang alay ng Ama, hindi kasamaan. Mabuti ang tinatalaga niyang buhay sa iyo, hindi ka pariwaraan. Mabuti ang lahat, sapagkat siya'y mabuti sa lahat. Mabuti siya bilang Ama. Mabuti siya bilang Diyos na totoo. Mabuti siya na mapagpala. Mabuti siya sa lahat. Kaya, kung pabubutihin mo ang lahat ng pinagdaanan mo sa palagay mo'y masamang pangyayari sa buhay mo, magiging mabuti dahil sa Diyos na nagpapabuti at magbibigay kabutihan upang ang lahat ng iyong karanasan na naging masama at masama sa buhay mo, tandaan mo, kaya niyang ibigay ang lahat ng makabubuti, ikabubuti at mabuti para sa iyo, para sa kapwa mo, sapagkat ang pangyayari ito ay di kapahamakan ang dulot ng Ama, kundi pagkakilala at pagkilala sa kanyang magagawa. Kaya itong pandemya ito ay hindi hamon para ikaw ay malumbay, para ikaw ay mabubo, para ikaw ay kumiwalag sa pananampalataya, para ikaw ay mawalan ng pag-asa, kundi ito'y hamon para ikaw ay tumatag sa pagtitiwala, para ikaw ay lumaban sa paniniwala, para ikaw ay magtibay sa pananampalataya, para ikaw ay umasa sa Ama. Sapagkat ito siya ang mahiwaga at mapagpala na tanging siya lamang dito sa lupa. Diyos na mapagpala, Diyos Ama, Diyos na makatotohanan, Diyos na makapangyarihan. Kaya kung siya asahan, siya pagtitiwalaan, siya pamunahin, siya lahat sa isip mo at tandaan mo, may magagawa sila sa buhay mo. Pagarian kayo. Buhay ba naman? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Sa kabilangan ng bawat kaganapan, mula pa sa pinasimulan na salot sa mga manok, salot sa mga itik, salot sa mga baboy. Kayo ba'y nawala ng kakaining itik? Kayo ba'y nawala ng kakaining manok? Kayo ba'y nawala ng kakaining itlog? Kayo ba'y nawala ng kakaining baboy? At pagkawala sa mga kabuhayan dahil sa salot ng COVID-19 na marami ang nagbagsak at bumagsak ang kalalagayan sa buhay. Subalit, walang pagkabula ang wika. Mayroong nawawalan, mayroong namang binibigyan. Mayroong nananahan at mayroong kukulangan. Mayroong namang paapawin at mayroong babawasan. Buhay ang Ama. Napabayaan ka ba? Sa kabila ng pangyayari, pinabayaan ka ba? Kumakain ka pa rin. Buhay ka pa rin. Nandyan pa rin ang pag-asa. Sa kabila ng pangyayari, nakatitikhaw ang mahihirap. Kumakain pa rin ang mga aba. Sa kabila ng kakulangan, may kapunuan na may hihingan ka. Ang Diyos na magpapala sa lahat ng iyong wala, nagbibigyan ka sa lahat ng iyong kulang, ay babahaginan ka upang magkaroon ng silbi ang buhay mo. Kulang ka ba sa paglina? Kulang ka ba sa pag-ibig? Kulang ka ba sa liwanag? Kulang ka ba sa lakas? Kulang ka ba sa kasiglahan? Kulang ka ba sa kalusugan? Kulang ka ba sa pangunawa? Lahat ng kulang sa Kanya mo masusumpungan. Sa Kanya kahihingi, siya magbibigay ng lahat ng paraan na hindi mo babayaran at hindi ka mangungutang, hindi ka manghihiram na walang kasaysayan. Magkakaroon ka ng hiram sa Kanya. Hihiramin mong lahat ito sa iyo ibibigay. Hihiramin mo lahat sa Kanya, ang lakas, ang tibay, ang kalooban mong matabang, ang kalooban mong may sigla, ang kalusugan ng katawan mo at kaluluwa, ang lahat ng bagay na
mahal na pari. Maasiyahan ka. Makontento ka kung ano yung nasa'yo. At hindi sa marami ang kaligayahan. Hindi sa marami ang kasiyahan at tuwa. Kahit kaunti lang. Kung may kagalakan ng puso mo, kung may kapayapaan ng isip mo, maligaya ka, masaya ka, dahil mayroong kang Diyos na kikilalanin at magpupuno ng lahat ng kulang. Magpaparami ng kaunti, sinusugan lamang, dinagdagan lamang kanyang pahayag na kung ito'y magiging ganap sa pangkunawa ng lahat. Nabuksan ang diwa nyo, naragdagan ang unawa nyo. Sapagkat walang magbibigay nito, hindi kaya ibigay ng salapi, hindi kaya ibigay ng anumang yaman, hindi kaya ibigay ng kapangyarihan ng tao, hindi kaya ibigay ng salibutan. Ama lamang ang magbibigay. Banal ng Espiritu sa pangalang Jesucristo. Buhay ka naman! Kaya ang pagdiriwang na ito ay niloon na matupad. Sapagkat hindi tao ang ipagdiriwang. Sapagkat hindi tao ang binigyang pagdiriwang. Sapagkat hindi tao ang nagbuo ng gawain. Sapagkat hindi tao ang naglikom at nagtipon sa inyo. Sapagkat hindi tao ang magbabalangkas ng inyong buhay. Sapagkat hindi tao magliligtas sa inyo sa kapahamakan ng kaluluwa at katawan. Sapagkat hindi kayo mahahangon ng sinumang tao. Sapagkat walang makahahamong tao. Sapagkat hindi kayo itatawid ng tao. Isa lamang ang gagawa nito, ang Diyos na makatotohanan sa mundong ito. Buhay ka naman! Kaya nga, sa kabila ng kaganapan, patuloy kayong magtiwala. Patuloy kayong maniwala. Patuloy kayong umasa. Patuloy kayong manampalataya. Patuloy niyong asamin. Sumainong piling ang Diyos na butihin, Amang walang hanggan, Espiritong Banal, Jesucristo, daan ng katotohanan. Buhay ka naman! Katotohanan ng sabing tinuturan. Digman ninyo na silayan lahat ng oras na pagluwal at pagdating. Subalit kung ito'y malalamin nyo, mga tinuturan at nararamdaman nyo pag-ibig na wagas sa inyong piling, magpapatotohanan nyo. Mayroon nga kayong kasama araw at gabi. May kasama nga kayo na buo at nagbalangkas ng gawa nito. May kasama nga kayong di nakikita sa inyo at nakikita kayo. May kasama nga kayo na di kayo nalilimutan at di kayo lilimutin kailanman. Sapagkat kayo'y mahal na mahal. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Nekarameya Anak. Nekarameya Anak. Nekarameya Anak. Amay narinig, ay nakarinig. Buhay ka ang Diyos! Sabi niya naman, inagaw na po yung pagbabahagi ko, ituloy ko po yung kwento. Kaya po kami nahuli sapagkat hinintay ko po yung anak ko na maligo dahil bago siya maligo ay pinagluto muna ng pagkain ng aming iniwanan. Nasabi ko na nasir ko na po na ng Marta, sana pinabayaan mo na lang na sila kung anong kainin nila. Eh siyempre naalala ko yung pagbayay, naalala yung mga kapatid niya na ano kakainin. Nagluto muna, magpapahinga. Diyos ko, nalit na tayo, sabi ko. Yun po. Nasir mo na, nanahimik. Sabi ko, alam ko, nararamdaman ko parang, siyempre nahiya po siya sa mga masama ko, sinesir mo na ko siya, nalit tayo, dahil paano. Eh, ngunit, purihin ang Ama. Bago nga po ako malis, may kinakusap. Na alam ko, sa oras na yung kinakausap siya ng Espiritu, ay nakaramdam. At nananalig ako sa Ama, na manalo niya ang siklan niya sa pananampalataya, na magbabalik ang mabuting tiwan niya at mag-aalap ulit ang kanyang buhay na masaya. Ipanalangin niyo po siya, kilala niyo siya, kaya lang di ako magsasambil sa inyo. Buhay
buhay materyal kung materyal lang ang pahahalagahan. Buhay ka naman! Kaya kailangan ng tao ay masaya sa buhay espiritual, maligaya sa buhay espiritual, at may pagkatotoong buhay, pananampalataya. Buhay ba naman? Kaya sa ating lahat, nais ko lamang anayan ang ating Panginoon. Purihin, purihin, purihin ka. Purihin, purihin, purihin ka. Purihin, purihin, purihin ka. Salamat sa iyong lahat. Sa lahat
anak, sa COVID-19. Nakita ko kayo. Walang napahamak sa inyo. Anong pinabayaan ng ama? Ito ang inilig ko. Kasama sa kapatiran. Huwag niyo pabayaan. Salamat. Pagkatapos ng lupa, yun na. Pagkatapos ng pera, ikaw. Pagkatapos ng pagduros na lalahati, umasa kayo, magtiwala kayo. Isa lang ang pinagililig ko natin. Ang Panginoon na nag-akay sa akin na maglindataan, pabuting tandasin, ang Diyos na katotohanan na maraming pinakita. Himala at huwaga ay nakakataong taligdan. Nakakatakot tumalikod at ito ang aking lakas. Ang bago ni Trastina na napakarami na ng pinakita ni Mala. Na napakarami na ng pinagaling. Sino ako? Hindi ako nagpapagaling. Wala pa ako napagaling. Wala pa akong mapapagaling. At di ako magpapagaling. Sino ako? Karamihan na akay. Karamihan na akay. Hindi ko kayo maaakay. Wala akong makakakay. Hindi ko kayo mapapabago. Ang Ama, ang siyang nagbigay pagbabalik sa inyo. Ang siyang tinanggap ninyo at patuloy niyong tanggapin at patuloy niyong kilalanin upang patuloy kayong pagpalaki ng paliwanag na isip, paliwanag na nagdapin na may pag-ibig. Hindi buod, hindi ingkit, hindi galit, hindi nanakit, hindi selos, kundi pag-ibig. Sapagkat yun ang sapat na dapat natin panahan at panahanin sa ating damdamin dahil ang ating Panginoon ay bukal ng pag-awa at puspos ng pag-ibig na sa inyong lahat. Nawa, ang luhang ito ay maging buha ng katagumpayan ninyong lahat sapagkat hindi natin kaya ang anuman sa buhay kundi sa ating Panginoon. Kaya pagkakyan kayo at patuloy kayo maging matapang sa pananalig sa pananampalataya, pagkaisa sa pagtulog na matapos na at sa bagong taon, maatago na, makamit na ang bagong buhay, ang bagong ligay, ang bagong sayo at bago. Bigyan ang lakas ng pananampalataya. Mahirap umiyak na magtubari. Mahirap mag-iyak-iyakan. Mahirap mag-artista. Hindi ito kailangan. Mahirap magpababaw. Hindi ito kailangan. Mahirap magtubari sa lahat na sandali. Mahirap. Kaya ito ang dapat natin gawin magpakatotoo. Hindi magpaibabaw. Hindi magkunwari sapagkat baliwala ang lahat. Mababaliwala lahat ang pagpapagal, ang pag-aaral, kung paibabaw, pakunwari lamang. Sapagkat di natin madalaya ang ating Panginoon. Hindi natin magdalaya malilila ang ating Ama. Siya'y makatotohanan. Siya'y matapang. Tandaan ninyo, hindi ang yaman sa mundo ang kaligayahan ng tao, kundi ang Diyos nagbibigay yaman ng pananampalataya, yaman ng material, yaman ng kalusugan, yaman ng katayuhan, yaman ng buhay na sasapitin mo. Habang naririto kayo sa ibabaw ng mundo, kaya sa inyo lahat, patuloy parangalan, papurihan ng Ama, at pasalamatan nyo, wala akong pare. Mahal na mahal tayo, mahal na mahal ko kayo, magmahalan lahat kayo. Nagkaraganayanan, nagkaraganayanan, nagkaraganayanan. Salamat, Panginoon, sa pagsasabi mo. Sapagkat kung di lang
magpakasakit, wag magdumali, wag magmadali. Aabot ka rin sa iyong hangganan, kakamtin mo rin ang iyong tagumpay. Kung nahuli ka sa kapwa mo, sa pag-unlad ng buhay mo, lagi ka magsumikap, magsumikap at magtiwala. Di mo man makapantay ang anumang kanilang nakamtan. Hahanguin ka rin naman ang sa iyong kahirapan. Buhay ka naman! Sapagkat hindi maaari magpantay-pantay ang buhay ng tao. Ang kalalagayan ng tao, sapagkat tulad ng daliri, ay di pantay-pantay ang haba at laki. Subalit, sa isang bisig, maliit malaki, mataas matangkad, isang Diyos Ama, ang pumukpok, mga alaga sa lahat. Buhay ka naman! Kaya, huwag kayo mainit kung mayroon kayong hinihitan. Huwag kayong mabagot kung mayroon kayong gustong makamit. Huwag kayong magagalit kung hindi pa ninyo nakikita ang ibig nyo makita. Huwag kayong manakit ng damdamin dahil lamang sa kaganapan sa buhay ninyo na hindi rin naman nila alam na ito'y pangyayari. Di rin nila ginusto. Walang isa mang may gusto. Ano man ang nangyayari sa iyo. Kung nagkasakit ka, kung nahirapan ka, kung naghihirap ka. Ngunit sa kasalanan, tao ang may gusto. Buhay pa naman! Buhay pa naman! Kaya, kung saan ka masaya, isipin mo, nakabubuti ba siya? Nakabubuti ba sa iyo? Makabubuti ba ito? Kung makabubuti, kahit na pagtawanan ka, kahit lipatin ka, kahit di ka tanggapin at paniwalaan ng lahat, kung ano mong tama at mabuti. At doon ka masaya. Dahil ang piling mong Diyos, dahil kasama mo siya, dahil nadarama mo siya, sumulong ka, ipapatuloy mo, kasama mo siya. Buhay ka naman! Kaya nga, huwag kayong magalit kung nabigo kayo. Huwag kayong mawala ng pag-asa kung nabigo kayo. Huwag kayong susuko sapagkat di mo makakamit ang tagumpay. Kapag nagalit ka, sumuko ka, at tumumod ka. Subalit, kung aasa ka, mananalig ka, at susulong ka, makakamit mo ang nakalaan na tagumpay para sa iyo. Tulad nito, di kayo sumuko, di kayo tumugot, naghanap kayo ng kaparaanan ng pamamaraan na ipagdiwang natin ng kayapa at masaya. Maraming salamat po sa inyo mga nangangasiwa ng ating gambana. Maraming salamat sa pakikisayo rin po. Pagpalain kayo. Buhay bang Diyos! Salamat! Salamat ang kapatid na Gloria. Dahil po si kapatid na Gloria, bigyan natin pagkakataon makakanta. Mamaya na ako ulit. Purihin ng Diyos, maraming salamat po, mahal na ako, sa pagkakataon na pinagkaloob upang ang Panginoon ay ating mauwitan.
una at pinaawit. At kung ano yung ibig kong awitin niya, siyang binuhabitin niya. Panginoon, ikaw ang nagmulat ng aking kaisipan sa tunay na buhay. Kayo ba'y namulat na ang kaisipan sa tunay na buhay? Naway patuloy na mamulat kayo sa tunay na buhay. Ang may Panginoon, ang may Diyos na buhay, ang may liwanag na taglay. Walang bilit iba ang Panginoon, ang daan ng katotohanan, ang daan ng buhay, ang daan ng kaligtasan na sinugo ng Ama, na ipinaba ng Ama, na nagkatawang tao, na ngayon ay nalalapit ang araw ng paggunita ng pagsilang-kilang naging verbo. Ang nagkatawang tao, na taglay ng inyong samahan, divine mercy, na bukal ng hakbang, bukal ng awa, na tulad ng Ama, nakawagis ng Ama, na binaba sa mga anak na mahal ng Ama, na pinagkatiwala ng Ama ang hiwaga at himala sa pagiging tao upang magpakababa, hinubad ang kapangyarihan, tinaligdan ang maluwalhati na kaharian na dapat nung kamti ng kaluwalhatian at tatahan sa pinaghandaan na kaharian doon sa tahanan na kailanmay wala ng lumbag, wala ng pasakit, wala ng hirap, wala ng dusa, wala ng pait na lalabukin, wala ng dilim, kundi puro liwanag, kaligayahan, at buhay na wala hanggan. Itinatalaga ng Ama, pinaghahandaan niya ang mga anak niya na kung kikilala at makakakilala, siya ang buhay, kalwa, at lahat. Sa lahat ng dusa, sa lahat ng kabiguan, sa lahat ng hilahing, sa lahat ng pagsubok sa buhay. Pagharian kayo. Buhay ba, Ama? Kayo. Salamat sa magandang nilalaan ng awitin mo, mahal ng kapatid at sa tinig na biyaya sa iyo ng Ama. Taas ang kamay, kung saan tumako, walang sali-saliwa, para walang kaling-kaliwa. Diretso, isang tinig, isang diwa, isang pananalig, isang pananampalataya, isang gawa. Isang pagnanasa, isang pagmimiti, isang pananampalataya sa Diyos Ama. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay naririto. Kaming alay ay pag-asa. Stop muna. Tingin dito. Tingin dito. Kung ang guro ninyo ay nasa harapan ng pisara at sinabi niya, tumingin kayo sa akin, siya titingnan nyo. Pag sinabi niya, tingnan niyo itong aking kamay, ang kamay niya, titingnan nyo. Kapag sinabi niya, tumingin kayo sa pisara, titingin kayo sa pisara. Kapag sinabi niya, upo na, uupo kayo. Yan ang mabuting estudyante. At ang guro mabuti di ka ililigaw. At ang guro mabuti di ka ililisya sa tamang daan. Kaya, kung sumusunod ka sa mali din ang magagawa. Kung susunod ka sa tama, matatama ka rin sa gawa. Kaya, isa pa, taas ang kamay. Purihin ang Panginoon,
manunuring at asali-saliwanan. Kaya patuloy na maging mahinahon ka sa iyong gagawin sa buhay upang di ka maligaw. Lagi mong tatandaan ay Diyos amang na nakamasid at nakatitig sa iyo araw at gabi man. Naghihintay lamang siyang idiretso mo ang pananalig at pananampalataya at may nakalaan siya sa buhay mo na masigit na maganda kung nadapa kay titindig ka. Kung nabigo kay magtatagumpay ka. Kung nalugmok kay hahanguin ka. Kung nadindan kay tatanglawan ka. Kung nagkasakit kay pagagalingin ka. Habang may buhay may pag-asa. Kaya lagi mong asahan may Diyos Ama na lagi mong dapat ay purihin, purihin ka Ama. Purihin, purihin ka Ina. Purihin, purihin ka Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Oh, bumili kayo ng 5 na imposible sa inyo ang mapangyayari. Subalit posibleng magagawa ng Ama sa lipat taon na makakamit nyo. Taimtim na pananalig, pananampalataya, pagtanggap, pag-angkin, at maalam na pagsunod sa kalooban ng Ama. Dahil ng Ama, nababasa mo naman ang diwa nila. Kahit ibulog lamang ito kung nakakarinig, maging ikaw lamang, kundi ikaw lamang. Natatarong mo ang damdamin ng bawat isa. Nararamdaman mo ang nararamdaman nila. Nababatid mo ang pangangailangan nila. Alam mo kung may lumay, kung may pasakit, kung may hirap. Alam mo kung sila ay may kasiyahan, katuwaan at ligaya. Ipanahan mo nitong kasiyahan, ligaya, tuwa, at kapuntetuhan. Upang makulit-ulit ang mga kilala mo alam mo. Digin mo ang samot dalangin nila. Bilang anak mong nagsusulalo at nagmamapang-awa sa iyong habagat araw, sa iyong posible na gagawin posible, sa iyong magaang may bibigay, sa iyong makapangyarihang kaglan, sapagkat ikaw ang Diyos ng ako, kabaran. Lamang nahiling nila, bulong lamang ng isip ay nabasa, nang dahil sa kapangyarihan ng kaglayaman, bigyan mo sila ng tuwa at galaw, at ilalahati mo sila. Buhay bang Ama! Masaya ka kayo! Kaya nga, muli, purihin ka, Ama. Purihin ka, purihin ka, Ina. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Purihin ka, Ama. Sa kahilingan niyo ba'y sinama niyo ang kapwa niyo? Nalugod ang Ama. Sa kahilingan niyo ba'y sinama niyo ba ang pananampalataya niyo? Nalugod ang Ama. Sa kahilingan niyo ba'y sinama niyo ba ang pagiging matatag niyo sa pagtitiwala sa Kanya? Nalugod ang Ama. Sa hiling pa ninyo,
patuloy siyang paglingkuran nyo, nalubuan siya. Kaya sa inyong lahat, patuloy na alayan ng isang ka. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, Ina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama.
lahat. Tayo na! Ulit ka na, distancing. Thank you po rin naman. Kasi bayo, congratulations! Common Chapter ni San Agustin, nagpilog ni Anita, at pagkayari na nita, di kawanila, onen bilape kayo pa rin, ilugod na ni ilog, at jumoke, isang metro kayo, kaburyanin din kalugod na kayo, kaya negro man, makalilwa, kaya pag-over, alangan pagpapalana, alang katapusan, may personal kay Roman, sa Agustin Chapter, mapanikid,